Ikaw lang na. Ikaw lang nakakala. Actually, si Tita Luz talaga blood relation natin siya, diba? Dahil yung ating niyang kasama niya ay asawa ng ating Pio. Si Chow Violeta. Okay. Chow Violeta. Oh, this is for you. Okay. Kaya nga sabi ko. Kaya nga si ng name, hindi ko na sa formal text. Sorry ko, ba talaga sa text. Principal. Ayan, diba? O ngayon, sa vlog naman, sino ang pinakamatanda dito sa lahat? Pinaka-vlog ay sa vlog na. Tita? Daddy OG. Si Tita Luz. Ay! First cousin tayo eh. Okay. Ano mo na yan? Sila yung unang generation, diba? Bakit tanda? Okay. Sa first cousin, sa mga pinsan, ano? Sino sa tingin nyo ang pinakamatanda natin? Hindi man natin vlog o kaya in-laws natin. Sino kaya sa atin? Maliban kay Ate Oren kasi hinatid yung dalawang pare, no? So dito, yung present ngayon, na sa generation natin, as cousin, ilan taon mo si Kuya Rodi? Si Ate Linda, secret ang edad. Ilan taon na siya? Ha? Ate Dinita. O, please lang po wala po magtitira kasi or else, babayaran po yan ni Ate Nene. Kung ano po si Michelle. Kaya please, wala po magtitira. Eat all you can. Lahat po pwede yung kainin, maliban sa mga baso, pinggan, at kutsara, baka. Karoon po lang kayo ng problema sa tiyan, no? Pero yung food po, ginagramo daw nila yan, yung pay. Magkano na nila? 100 daw per gram. 60 pesos. Oh, 60 pesos. Ayan po nakalagay. Meron pa talaga nakalagay. Okay. For 10 lang. So, huwag po tayo magtira dahil marami po natututo. So, what else? Hindi ka kinig yan. Ako natutira para lalo ako mapalapit. Okay. Sino sa tingin ninyo sa magkakapatid na ngayon ay present, they are 11, ay 10, si Ruben. Sino ang pinakatahimik na kahit katikin mo, hindi nagsasalita? Sino? Si Alice. Tatuhin na natin. Si Alice. Walang pakialam sa mundong ibabaw. Panalo, yay, congratulations. Principal. Principal. Uy, hindi ka. Ay, dito ka. Uy, estudyante. Principal. Director. Okay. Okay. Ano yan? Picture agad dito. Bakit yung tayo sa tagpes? Pinagat niya ng aso eh. Yung tahin ka ng tagpilo ng damit. Tapos meron ka ng kapatid na hindi naman pumatay ng tao. Hindi naman nagnakaw. Pero tinatawag namin siyang bilanggo. Bakit kaya? Si Ate Baby. Sino sumagot? Okay, si Ate Baby. Okay. If you're a Catholic, alam ko naman some of us are not a Catholic, pero sana galang-galang din respeto natin ang ating paniniwala, no? If you're not a Catholic and you don't want to receive this rosary, huwag naman natin salita po, no? Kasi isa lang naman ng Diyos ang ating pinapasala ng ating pinaniniwalaan. So I believe na we have only one God. So, lalo na yung mga nagtatravel, kailangan yung kitang rosary. Okay. So, ito po yung aming kapatid na hindi naman pumatay, hindi nagnakaw. Tawag sa kanya bilanggo. Hindi naman siya nakulong. Yan. Ano pa?
Dami nang alam sa amin mo ah. Tatay namin, Inido, ano. Okay. Kasi may trivia. Saan daw nanggaling ang pangalan sa tour? At saan nanggaling? Oy, ito, Raymond ah. Pamangkin kita. Bakit alam mo yung story ng tatay namin? Dapat kami yun, di ba? Okay, saan daw nanggaling? Sa tour ah. Okay. Sabihin tayo. Pangalan niya nung ano, nung sarili ko ata. Okay. Where did he get the name Satur? Okay. May nagsabi kasi noon lang nag-react lang din ako noon. Sabi nila, parang nagkailan tayo sa Bulacan no? Sa Bulacan. Last week, sabi nila, yung Satur daw, kasi daw, ang tatay ko daw, nagsimba daw, bigla doon bigla kumidlat at tumulog. Papasok na ng simbahan, hindi nakapasok. Kaya mula daw, tinawag daw na Satur. Ay, pumasok ako. Tapos nag-react ako, hindi! Nagdalisan yung. Nagsisipaw pa nga kami sa Manila Cathedral eh. Sa Ginondo Church. Pag malapit na yung 24 o kaya January, di ba? Diba, sabi pa hindi ba? Sabi ko sa'yo, hindi ba hindi yan totoo ah? Kaya sige, okay na rin yun. Kasi bakit niya sinabi na Satur? Kasi daw, matapang ba? Okay. By the way, Alice will say something about our father. Okay. Ayan. Ito si Alice. Siya, nagkasakit kasi yung tatay namin sa Bituka, di ba? For your information. By that time, Alice is studying nursing, no? Kaya, kwento mo nga kung ano yung gusto ng tatay. Pinapagalitan niya yung mga nurses doon. At dinignan niya sa kanyang mga anak. Ikwento ko rin sa inyo kung paano siya naging bilig sa akin. Okay, tayo dyan. Para makita naman nila na kahit sa tunang tatay namin, meron din magandang kalooban din ang tira. Di ba? Hindi naman talagang totally. Alam niyo na, siyempre, lahat ng tao nagkakasala, pero may maganda din siya natatalo ng katangian. Bilang isang tao. Okay, sa kanya. Des, ha? Nadinig yun, BST. Tatay na nabilang sa Chinese hospital. Kami natibilig, yan sinasabi namin. Nagbabantay. Ngayon yung dextrose niya, yung oxygen niya, pinapayos ko sa nurse. Galit niya, sabi niya, huwag mong galawin niya, sabi niya, yung anak mong gagalaw. Ay, sabi ko tatay, hindi ako pwede dyan. Sabi ko nurse ang may trabaho dyan, hindi ako. Gusto niya kasi nakapag-aral ako ng nurse, gusto niya ako ang lahat mag-ano sa kanya. Kaya ayaw niya pag-alaw sa nurse, gusto niya ako. Saka ang tatay ko, mabait yan. Ayaw ko sa akin magsalita. Pero nasabihin ko na lahat ng paano ko na ang tatay. Ang tatay ko, nakikita ko lang yan. 2 beses sa isang taon. Matapa ko noon. Yung Pasko at bago magpasukan lang. Hindi ko nga alam bakit gano'n. Kasi mga kalaro ko, nakikita ko, kasama nila ang tatay nila. Ako Pasko at bago magpasukan lang. Pupunta ko siya sa Binondo. Ayun, tapos nung nag-college na ako, yun ang malaking pasasalamat ko dahil pag-college na ako, dinala niya ako sa balon. Dinala niya ako sa balon, kay Chantoray. Na napakabait. Na kung hindi ako tumanggap ni Chantoray, hindi ko makakasama sila Nene, sila Ate Melia, si Baby, si Kuya Boy, si Ate Deb. Na sobrang din nagmahal sa akin, hindi niya ako tinuring na iba. Sobrang na akong minahal. Siya pa rin nagpaaral sa akin. Kaya Ate Deb, hinahanap niya ako pag wala na ako. Napakabait si Ate Deb. Nagpapasalamat ako kay Nita. Nagkikita kami noon, paghihingi ng pera kay tatay, hindi kami magkakilala. Sasabihin nila kapatid ko din niya. Titignan ko si Nita, napakaisi ng palda. Show yun na doon. Kapatid ko pala to, sabi ko, pwede kami nag-uusap, nakitingin na lang kami. Ayun, tapos nung nagka-problema ako, Ate Deb ang tumulong sa akin, si
Tita Christy. Siguro, tinog ng Diyos na makilala ko mga kapatid ko kasi ako na kumasisa eh. Siguro sabi ng Diyos, darating araw, magkakaproblema ka, kailangan mo mga kapatid mo. Kaya salamat, maraming salamat sa inyo, Nene, at Emilia, si Baby, Tita, Steve. Ayaw ko sana magsalita na eh, pero mabait ang tatay ko, napakabait. Akala nung lang niya matapang, pero mabait. Mabait ang tatay ko, napagmahal. Na-opera nga ako, natatandaan ko sa PGS na nakataan. Na-opera niya ako. Ayan, si Christy, hirap na hirap ang tatay ko, pero pinapir niya ako sa taas. Hindi ko yung makakalimutan. Ay, salamat. Pag-picture tayo, pwede mag-request kami ba ng kapatid picture? Butong naman. Pero, si tatay, hanggang sa huling sandali, gabi yun, hindi ko alam na mawawala na pala siya. Bigla ako ng lamig. Parang may yelo sa paligid ko. December yun. May yelo sa paligid ko, September naman si tatay. September yun. Nagtatlong ano na ako, nagtatlong sweater, nagpumot. Tapos sabi ko, bakit kaya akong kinigilaw? Sabi ko, wala naman akong lagnat. Tapos sa isip ko, baka na-degi na kaya ako. Sabi ko gano'n. Isang oras akong gano'n, lamig na lamig. Pinabukasan ng umaga, dumating ang biyanan ko. Sabi, tumawag ang kapatid mo, Christy. Sabi ko, bakit? Namatay na daw ang tatay mo. So, uling sandali at ito pa, sira ang telepono ng biyanan ko, pero nagpakamakon ako ni Christy. Alam ni Christy yung sira ang telepono namin. Kaya si tatay, at uling sandali, inaalam niya pa rin ako. So, maraming salamat. Kapatid kong magandang katulad ko. Diba? Ito pala yung sinasabi nilang kambal daw kami. Kami dalawa, tapos kami ni Nene kambal. Kaya na nakita kami ng 29, December 29. Sabi ko, I think hindi na tayo kambal. We are triplets. Kasi hindi ko alam kung sino kambal ko talaga sa kanilang dalawa. Siguro pala sa akin mukha ako talaga eh, no? So, pero triplets lang po kami ngayon. Ito si Alice ay okay. Ito pa yung aming pamangkin, ano, na meron siyang good memories from her lolo. Ito, paborito ko rin. Kasi ito yung mga latak-latak na eh. Kaya, gano'n. Ito yung mga, pa kami nag-aasawa na eh, mga anak na itong mga tinamaan ng magaling. Kaya ito yung mga apo ng tatay, okay. Liit niya, no? Ako, ang first encounter ko po kay Lolo kasi silang talaga yung Lolo na nakasama ko kasi yung Lolo ko sa father's side, he passed away, 7 months pa lang ako. So si Lolo lang yung alam ko na Lolo ko talaga. Pero based sa mga narinig ko, pangalan pa lang parang nakakatakot na kasi sabi sa tour, sabi ko mama parang kasi alam makakasama namin si Lolo, kami mag-aalaga sa kanya. Pero yung mga maraming bagay kasi na pag may mga nakikita ko yung mga bagay na yun, ang naalala ko lang si Lolo. Kasi nung magkakasama kami noon, marami siyang white flowers, marami siyang token ng LRT. Tapos, meron siyang papel doon na tinatago lagi. Tapos tinanong ko siya, Lolo, ano ba yung mga papel mo? May napakarami naman. Eh, hindi ka na nag-aaral. Sabi niya, papel yan, ginagawang pera yan. Kaya nung sabi ko, pero hindi ko na na-confirm kung nagbibiro ko siya o totoo yun. Tapos, madalas, si Lolo binilhan niya yung mga pinsan ko, sila Tito Joji at saka si Kuya Carlo ng bike para maihatid lang ako sa school everyday. Tapos, madalas napapagalitan sila kasi minsan pag wala pa yung sundo ko, umuwi na ako, naglalakad ako. So, nauuna ako sa sundo ko. So, ang nangyayari, napapamura talaga si Lolo, nagagalit siya sa mga naghahanap sa akin kasi nauuna pa yung sinusundo sa nagsusundo. Pagkabig sa school, alam ko naman na hindi kami mayaman. Kumbaga hinubugbog lang kami ni Lolo at mga kapatid ni Mama. Pero sa school, never ako nakulit. Kasi pag may mga books na kailangan sa school, nung naupusan ako sa National Bookstore, sinuyod namin ni Lolo, naka-jeep kami, kasama sila ni Boy, sila Kuya Wekwek. Hinanapan kami ng libro ni Lolo sa recto. Kahit nahingal na hingal siya, hirap na hirap siya. Pero doon ko naramdaman na parang
pag naaalala ko, hindi kami nagkaroon ng quantity time kasi short period of time lang namin siya nakasama. Pero yung memories na naaalala ko sa kanya, sobrang saya lang. And those are the memories na quality lang para sa akin. And wala man akong lolo na pinalakihan. Meron akong memories ni Lolo sa tour na forever the treasure at i-share sa mga anak ko. And yun, yun lang po. Thank you po. Nakasama ko naman I think nung high school ako, sa kanya ko nabimunan yung mga legal service kasi parang ginawa niya ako sekretary. Lahat ng mga paperwork, kasi mga demand letters, kami nakapapag akong pinagkakay. From there, doon nakasa yung ano, baga, Kasi edad natin. tapos kaya, pagkaan ko sa kanya, alam niya kasi masyado akong baby. Masyado akong baby. Gusto ko maayos ako palagi, maganda ako tingnan. Ayaw ko nakipagpakita ko kasi pinalakay ko ng nanay ko, sabi ng nanay ko, huwag ka masusok ng ganito kasi magmumukha kang matanda. Huwag ka masusok ng duster. Kaya ever since hindi ako nagka-duster. Sa nanay, naalala ko sa tatay ko dahil siguro alam na naano nga ako ganito sa magkalakad kami, namumulekta kami ng pakunukan niya, sasabihin niya sa akin, ano, nakamikap ka na ba? Ayos ka na ba dyan? Naalam niya muna kung nakaayos na. Sige, di ka lakad. Pero pag dumakad naman kami, grabe. Sobrang kanyal. Ang biyahe namin sa Manila, hanggang sa bali na makuha ko sa team. Ang naalala ko sa kanya, yung time na ang hilig-hilig niya, magpakaligo ka kung katawan niya, nasa ulo, maghapon yun. Tatanggalin mo sa nagbutikid. Tapos tanggalin mo ng tubig sa paa. Tanggalin mo ng tulit. Yung mga black pero hindi naman ako nag-reklamo. Kaya sabi ko, buong time ko, pag wala akong ginagawa, yan ang naman talaga nakasip. Tapos, may time pa, siguro may namala ako sa kanya hindi maganda kasi hindi ugali siya na sabay-sabay na i-operate na ako kasi nag-ipan, nag-radio, nag-TV, tapos kasi nagkapasa sa kanya. Para na kung ano ugali niya kasi ngayon ako lahat. Kailangan siya dalawa. Radio ako, hindi ako. Nag-inject ako sa akin. Bad habit niya na yun, nakuha ko. Pero okay lang, hindi naman ako ano. Para na napupula sa kanya. Ano na. Yung mabels, kapakilala sa akin. Doon ko namin nakilala isang kapatid ko na wala sa rin. Tapos si Alice, nakilala ko rin. Naging close kami ni Alice, nakilala pa kami. Actually, si Alice niyan, parang kasama, parang tinusubili pa rin kasi kanina siya nagpapasahe sa puntang papangay para magkakanan. Nalaman pa lang yung kasama. Wala akong masyado magandang kasi ko sobrang higpit. Pagka dumong ko ng bintana, sabi niya, sino hinihintay mo? Kuya Mando. Si Mando na sa Bulacan, sa Manila. Sabi ko, kayo po dumaw lang. Hinihintay mo, Martero. Hindi po. Dahil kasi binibili sa akin ng nakamalayo. Yung pala, siya kumikolekta ng sulat ko. Ibigin niya sa akin na basa niya, mga 3 buwan na nakalito. Sabi ko, bakit gano'n? Anong gano'n? Talagang gano'n, sabi ko sa akin. Kasabihin niya sa mga oras ka aalis, ang oras ka babalik. Hindi ka nakakawang forma. Balik ka na, ka na lang bumalik. Ewan ko bakit sobrang niya, pero mabait siya. Wala kang masasabi sa kanya. Kahit na marami siyang chicks, okay lang. Mas mabait pa sa pag-may chicks. Hindi na kami nababantayan ng mga palagi. Pag walang chicks, andyan siya sa wala. Hindi ko alam niya.
Diba grade 6, wala siya, kaya kami libre. Pero okay na tatay ko, mismo siya. Kaya nung matagal na ako nasa abroad, kasapit siya. Uuwi ako, kaya namin na siya ng parang sabi ko na ganito. Wala naman ako magagawa dahil siyempre, anak din ako. Kailangan ko bilangin yung anak ko. Pero nung isang na siya nasa abroad na ako, hindi kayo naniniwala. Kaya tinangan akong panganay na ko. Sabi niya, Aya, may party ako. Talagang hindi ko maharap ang bisita niya. Hindi ko naman alam kung bakit. Kasi dito na ako sa kwarto, parang hinang-hina ako na nalalamig ako na hindi ko alam. At dito na ako sa kwarto. Yung kinabukasan, sabi ko, lalabas ako para ba akong binubuha siya ng tubig na malamig. Sabi ko, sisigwa ko na kinabukasan sa isyo. Lahat ng kantong pupuntahan ko, hindi ko ako, nakikita ko para si tatay. Sabi ko, para si tatay ang nakatayo. Sabi ng anak ko, parang weak ka naman, lahat ka ng pamukha ni Santo, sabi ko.